Max Part, kamusta kayo? At Max Part, sabi po natin ngayon ay pag-uusapan po natin ng ang mga diskarte ng lalaki kapag siya ay takot na mawala ka. At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang diskarte ka-inspired ng isang lalaki kapag siya ay takot na mawala ka is nagsisikap na mapalapit sa pamilya mo. Yun ang unang diskarte nila ka-inspired kapag sila ay talaga namang lubos na nagmamahal sa isang babae. Pag ang isang lalaki ay takot na mawala ka sa buhay niya, ang isa sa mga naging isip nila o mindset nila ay kailangan mapalapit siya sa pamilya mo. Siyempre naman, real talk lang, sa totoo lang, malaking bagay talaga kapag ang isang lalaki ay napalapit sa pamilya ng babae. Diba? Dahil kapwa sila mag-i-invest ng malaki sa isa't isa. Gustuhin man nila o hindi. So yan, sapagkat pamilya na ang pinag-uusapan dito. At magkakaroon ng iba't iba at malaking attachment. Diba? Kaya mautak at wais yung lalaki na ganyan. Na ginagawa ang lahat para mapalapit siya sa pamilya ng isang babae sapagkat yung babae na yun ay sobrang mahal niya. At ayaw niya na mawala ito. Ganyan ba ang partner mo? Nararamdaman mo ba sa partner mo yan? Na yung boyfriend mo o asawa mo ay nagsusumikap na mapalapit sa pamilya mo? Ang ibig sabihin lang niya ay takot siya na mawala ka. Dahil mahal ka niya. At ang pangalawang diskarte ng isang lalaki kapag siya ay takot na mawala ka is gumagawa ng paraan para makasal kayo agad. Yan ang pangalawa ka-inspired. Sa diskarte ng isang lalaki na labis na umiibig sa iyo dahilan kung bakit siya ay nagkakaroon ng takot na baka mawala ka. Alam sa mga naiisip nila ay kailangang maikasal agad kayo. Ganyan yan. Takot na maagaw ka na pa ng iba, takot na maghiwalay pa kayo, takot na sabihin natin pwede ka pang ma-inlove sa iba. Diba? Kasi ibang bagay na, ibang level na kapag kasal na kayo. Alam niya yun. Diba? Isang matalinong diskarte na naman ng isang lalaking umiibig, talaga naman ka-inspired. Siguro yung iba sa inyo, naranasan yan o napansin yan. Yung mga kasal na dyan, yung may mga asawa na. Siguro, naramdaman mo rin dati sa partner mo nung di pa kayo kasal na nagmamadali na siya, no? At merong iba dyan, mag-boyfriend-girlfriend pa lang. Nararamdaman mo na rin na yung boyfriend mo, parang gusto ko na rin pakasalan. Ibig sabihin lang nun, mahal na mahal ka. At naninigurado na. Sapagkat ka-inspired sa mga diskarte niya kapag siya ay takot na ikaw ay mawala pa sa buhay niya. At ang pangatlong diskarte ka-inspired ng isang lalaki kapag siya ay takot na mawala ka is binabago niya ang mga pangit ng ugali para sa iyo. Yan ang pangatlo ka-inspired. At totoo yan. Sapagkat ang isang matalinong lalaki ay dapat niyang maisip yan. Dahil alam niya na malaking impact yan o malaking parte yan. Pwedeng maging dahilan yan para siya ay iwan, hiwalayan, ipagpalit, pabayaan at iisin ng isang babae kapag siya ay naging consistent sa pangit ng ugali. Kaya ang isang matalinong lalaki na dumidiskarte upang ikaw ay manatili sa kanya, ang gagawin niya ay babaguhin niya yung mga pangit ng ugali, lalo na yung mga ayaw mo. Diba? Halimbawa, ang ayaw ng babae is yung siya ay nag-iinom o siya ay sabihin natin hindi nagtatrabaho o siya ay sabihin natin hindi nagpapabango, ayaw mo nang mabaho yung mga bagay na pangit ng ugali, masyadong mainit ng ulo, sabihin natin sakit magsalita, binabago niya yun. Sa mga kayang gawin ng isang pag-ibig kapag tunay, dahilan kung bakit ang isang lalaki ay talagang magagawa yan sapagkat ka-inspired. Siya ay nakakaramdam ng pangamba na kapag di siya nagbago ay sigurado tiyak na iiwan mo siya o ipagpapalit mo siya sa iba, ka-inspired. At ang pang-apat na diskarte ka-inspired kapag siya ay takot na mawala ka is inaayos niya agad kapag meron kayong pagtatalo. Yan ang pang-apat ka-inspired. Dahil ang isang lalaki na talagang lubos na nagmamahal sa iyo, alam niya na ang pagtatalo o pag-aaway nyo ay siyang pwedeng maging daan o dahilan para kayo ay maghiwalay o iwanan mo siya o ipagpalit mo siya. Kaya hindi siya papayag na ang inyong pagtatalo ay tumagal pa, lumaki pa, lumala pa.
sapagkat mahal ka niya. Diba? Hindi ka niya kayang tiisin at hindi niya kayang pabayaan o hayaan na maging tuloy-tuloy yung pagtatalo na siyang magiging dahilan para ikaw ay mawala o mawalay sa buhay niya. Ganyan yan kay Inspired, hindi yung galit ka na nga, sobra-sobra na nga yung problema, sinasabayan niya pa. Diba? Ang pag-ibig ay mapagpakumbaba. Ang pag-ibig ay matiisin. Ang pag-ibig ay mapagpasensya. Dahil sa pag-ibig ang isang lalaki, ang isang tao, ay kayang magpakumbaba. At dahil mahal ka niya, at siya ay takot na mawala ka sa buhay niya, ang isa sa mga talaga namang diskarte niya, pag may pagtatalo kayo, ay siya ay nakikipag-ayos agad sa iyo ka-Inspired. At naman diskarte ka-Inspired ng isang lalaki kapag siya ay takot na mawala ka is, sinisikap niya na respetuhin ka palagi. Yan ang palima ka-Inspired. Dahil alam ng isang lalaki, kapag di na ginawa yan, ay maaari ding maging sabi nating dahilan yan o posibleng dahilan para kayo ay magkawalay. Siyempre, walang respeto di ba? Kaya tingnan niyo yung ibang lalaki, taas ng respeto, di ba? Taas ng respeto sa babae. Sapagkat yung babae na yun, mahal na mahal niya. At taas ng respeto sa iyo dahil mahal na mahal ka niya. Diba sabi ng iba, Inspired, ang swerte naman ng iba, ang swerte naman nila. Bakit na naman? Kasi yung partner ko, yung asawa ko, yung boyfriend ko, tila walang respeto sa akin. Parang walang paggalang sa akin. At walang pakundangan kung magsalita ng masakit na salita sa akin. Para bang wala akong halaga sa kanya. Dati-rati, hindi naman siya ganoon sa akin. Pero ngayon, nagbago siya. Alam nyo, marami na akong tinuro sa inyo. Marami na akong pinayo sa inyo na pwede nyong gawin upang isang lalaki ay tumaas ang volume sa kanya. Gawin mo lang yun kayo, Inspired. Diba? Kaya ano ba yun? Sige, mabigyan ko kayo ulit ng halimbawa. Yun nga, yung pataasin mo yung volume mo, ayusin mo yung looks mo, magpaganda ka, magpa-sexy, tapos huwag mong ipakita sa kanyang baliw na baliw ka sa kanya, tapos huwag kang laging magparamdam, huwag kang mabilis mag-reply, huwag kang needy, huwag kang laging available, tapos dapat magkaroon ka ng diskarte sa buhay mo, huwag kang laging umaasa sa kanya, para hindi ka niya down o hindi bumabating niya sa'yo. Dapat may sarili kang diskarte sa buhay, maging mabuti kang babae, diba? At iba pa, at maging matapang, na lumayo, tumalikod, talaga namang humiwalay kapag siya ay sobra na sa'yo. Huwag kang magpakarupok. Yan mga diskarte upang ang lalaki pahalagahan ka. Pag nangyari yan, matatakot siya na mawala ka. At isa yun sa mga diskarte sa lalaki kay Inspired, kapag siya ay takot na mawala ka. At ang pang-anim diskarte kay Inspired ng isang lalaki kapag siya ay takot na mawala ka is, palagi siya nag-e-effort para sa'yo. Yan ang pang-anim kay Inspired. Alam nyo, talaga namang napaka legit niyan. Pag isang lalaki, mahal na mahal ka, gustong gusto ka, talaga namang gusto niyang manatili ka sa buhay niya. At ikaw ay siguradong lagi pa rin siyang magustuhan o mahalin. Talaga naman hindi mo siya ipagpalit sa iba. Ang laging mindset nila ng mga lalaking tunay na nagmamahal ay mag-effort doon sa babaeng napupusuan nila. At gusto nilang makasama pang habang buhay. At kung ganyan ang boyfriend mo sa'yo, pati na kung may asawa ka na ay ganyan sa'yo, ay talaga namang mahal ka niyan. At sana, lahat kayo, sa mga partner nyo, ay nararanasan nyo ang kanyang effort o kanyang mga magagandang gawa para sa iyo, para mapa-inlove ka, para mapasaya ka, para maging okay kayo. Diba? Oo, may problema, may pagkatalo, may mga bagay kayong hindi pagkakaunawaan. Pero sana, ang isang lalaki pa rin, ang partner mo, ay lagi pa rin nag-e-effort sa iyo. Minsan, kasama naman talaga sa relasyon yung pagtatalo Kasama sa isang relasyon yung nag-aaway kayo. Paminsan-minsan, sapagkat wala namang perfecto at ang daming problema sa mundo. Imposible namang wala kayong pagtalunan. Pero ang mahalaga, dapat ang pag-ibig, ang paggalang, ang respeto nandun pa rin. Dahilan kung bakit ang isang lalaki at ikaw ay nag-e-effort sa isa. Sa mga diskarte niya, kapag siya ay takot na mawala ka, lagi siya nag-e-effort para sa'yo, para mapaligaya ka, para ma-maintain ang pag-ibig mo sa kanya. At di ka mawala at maagaw ng iba, ka-Inspired. Ano mapitong diskarte ka-Inspired ang isang lalaki kapag siya ay takot na mawala ka is, madalas hindi ka pinapatulan. Yan ang papito ka-Inspired. Totoo yan ka-Inspired. Alam kasi ng isang lalaki na kapag pinatulan ka niya, ay maaari ding maging daan talaga yon para ikaw ay pagpalit mo sa iba o kaya naman makipag-break ka o makipaghiwalay ka. Kasi mapagpatul siya sa iyo
Diba? Dapat naman talaga ang babae inuunawa. Pero dapat kayo inspired kayo mga babae, hindi naman palaging porket inuunawa ka palagi ng boyfriend mo, ng asawa mo, porket palagi ka nang iniintindi, nagpapakumbaba siya, hinahayaan ka, di ka pinapatulan, kaya abusado ka naman. Yung iba lang sa inyo, hindi naman lahat, yung iba kasi, abusado. Oo, real talk lang. Yung ibang babae sa inyo, abusado eh. Oh, aminin mo na, di ba? Pagka nakikita mo na mabait yung asawa mo, yung boyfriend mo, ina-under mo na. Yung iba sa inyo, nanga-under. Yung iba sa inyo, walang galang sa asawa. Huwag kayong ganyan. Sapagkat mismo ang Panginoong Diyos ay ayaw ng ganyan. At yan ang tama. Yung maging mabuti ka sa partner mo. Hindi yung, di ba? Hindi ka na nga pinapatulan eh. Sumusobra ka naman. Maswerte ka na nga, may ganyan kang partner. Yung ibang lalaki, mapagpatol, nananakit pa nga eh. Kaya, sana, pahalagaan mong partner mo kapag di ka niya pinapatulan sa mga toyo, topak at pabebe mo. Talaga naman ka-inspired. Sa isa mga discarding sa lalaki, kapag siya ay takot na mawala ka, talaga naman, hindi ka niya pinapatulan sa mga panahon na ikaw ay merong toyo ka-inspired. At ang pangwalong diskarte ka-inspired ng isang lalaki kapag siya ay takot na mawala ka is, binibigay ang mga bagay na gusto mo. Yun ang pangwalo ka-inspired. Totoo yan. Dahil alam niya na malaking bagay yun para ikaw ay manatili sa kanya. Diba? Siyempre naman, kapag ang isang lalaki nabibigay din ng mga gusto mo, malaking bagay yun sa'yo, aminin mo. Diba? Isa naman sa isang lalaki na hindi na ibibigay yung mga gusto mo. Puro pag-ibig? Puro pagmamahal? Tapos yung mga gusto mo sa buhay, yung mga hinihilin mo din sa kanya, minsan, hindi niya nabibigay sapagkat wala siyang trabaho. Tamad siya, batugan, walang pangarap, walang ambisyon. Nauunawaan ko ang babae kung siya ay humihiwalay sa ganun. Sapagkat ang babae, dapat merong isang leader o hari sa isang relasyon. Hindi yung parang ikaw pa yung lalaki sa relasyon. Kaya kung may lalaki man nanonood sa akin ngayon, dapat talaga magpakalalaki, magsumikap, magkaroon ng ambisyon upang ang isang babae ay babigay mo ang mga gusto niya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi naman i-spoil mo siya. Pero sa mga ilang pagkakataon ay dapat naman talaga na magbigayan at ibigay ang mga bawat gusto ng isa't isa. Diba? Ganon din ikaw bilang isang babae. Kailangan paminsan-minsan binibigay mo rin ng gusto ng partner mo. Hindi lang ang lambing o loving, kundi pati na rin ng mga kahit sabihin material na bagay. Kaya nga mahalaga na may mga trabaho talaga. Ayoko talaga ng tamad. Sapagkat sa isang relasyon, kapag tamad kayo, tamad ang isa sa inyo, pares pa kayong tamad, walang mangyayari sa inyo. Ang pag-ibig, tatalon yan sa bintana. Ang pag-ibig, tatakas yan sa pinto. Kapag nagugutom na kayo. Kaya hindi puro pag-ibig lang, hindi puro pagmamahal. Dapat magsumikap kayo sa buhay, magtrabaho kayo. Totoo yan. Kaya, isa yan sa mga diskarte na lalaki. Binibigay niya mga bagay na gusto mo sapagkat ang mindset nila, pag ginawa nila yan, ay maaaring manatili ka at hindi ka mawala sa kanila sapagkat takot siya na ikaw ay mawala sa buhay niya. At ang pangsyam na bagay kayo para discarding sa lalaki kapag siya ay takot na mawala ka is pasimple kang binabakuran ng pangsyam at pinakahuli ka inspired. Pasimple yan na binabakuran ka. Paano ba malalaman ka inspired kapag yung partner ko o yung isang lalaki binabakuran ako o ang isang babae? O limbawa, nagtatanong palagi kung sino kasama mo, kung saan ka pupunta, inaalam kung sino mga kaibigan mo, inaalam kung sino yung mga close friend mong lalaki, sabihin natin, inaalam kung sino mga nakaka-chat mo, binabantayan kung sino nakaka-text mo, kinikilala yung mga kaibigan mo, kinikilala yung mga katrabaho mo, sabihin natin, kinakaibigan yung mga kaibigan mo para makapagtanong-tanong siya, at iba pa, pati yung mga post mo, tinitingnan niya kung sino mga nagre-react, yung mga post mo, yung my day mo, inaalam niya rin kung sino nagko-comment. Talaga naman, masimple yan dahil mahal ka niya. Dahil ayaw niyang maagaw ka ng iba o mawala ka sa buhay niya. Takot siya dahil talaga naman totoo siya sa'yo. Seryoso ang puso niya sa'yo. Ganyan ang nagagawa kapag ang isang lalaki tunay na umiibig. Nagiging pantay sarado yan. Nagiging mapagbakod sa babaeng mahal niya. Kaya huwag ka na magtaka, huwag ka nang magulat pa. Dapat alam mo yan, dapat handa ka kapag ang partner mo, ang isang lalaki, ay parang binabakuran ka. Mararamdaman mo yan, makikita mo yan, sapagkat mahahalata mo yan. Diba? Ganun talaga.
mahal ka eh. Ganun talaga. Ang ganda mo kasi. Ganun talaga. Dahil tama ang ginagawa mo, self-improve ka. At sa talaga namang diskarte ng isang lalaki kapag siya ay talaga namang takot na mawala ka sa buhay niya sapagkat mahal ka niya. Ka-inspire. Sumakto lang po na maraming salamat mga ka-inspire sa pagtapos ng vlog nito. Please kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe, ay subscribe na po mga ka-inspire at click ko na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, makausap ako, ay paki-message lang po ako sa aking Facebook, ay ito yung profile picture ko, at paki-chat ako mismo mag-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga ka-inspire. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!